sa bukod pa ng pagmamahal. Sa taon-taon, kaya nagsisipag yung devotion of Alexander Ramos sa March 3. Pagtatapang sa talakay natin yan ay masasabi mo ba na ikaw ay humble? Ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa Daniel chapter 7 verses 13 to 14. At isang po natin ang ating piece issues ng salita ng Diyos. Sabi dito na in my vision at night I went, and there before me was one like the son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the ancient of days and was led into his presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worship him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed. At sa Tagalog, patuloy ang aking pangitain. Nakita ako sa alataap sa langit, ang parang isang tao. Lumapit siya sa lambubuhan ng magpakailanman. Hinigyan siya ng kapamahalaan ng karangalan at nakaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao. Sa bawat bansa at isa, ang pamamahala niya ay hindi nagwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Teaching number 1, the Son of Man is a mysterious, prophesied ruler. Ang Son of Man ay hindi basta-basta itinit. Sa verse, nakita niyo din ang isang tao lumapit sa pinsan at glorify kong Diyos Ama at binigyan ng kapangyarihan at kaharian. Ang kaharian ito ay hindi mawawasak. Mahiwaga ito dahil bago pa siya sa Jesus at pinaprofesiya na ang kanyang pagmihari. Isang hari na hindi tulad ng mga hari sa mundo na pansamantala lamang ang kapangyarihan. Teaching number 2, the Son of Man is the eternal divine King. Hindi lang siya kapisiya, hindi siya mismo ang hari na walang hanggan. Ang lahat ng bansa, wika at tao isasama sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi malilimitahan ng panahon at lugar. Teaching number 3, the Son of Man is the sovereign servant. Bagamat siya ang hari, hindi siya nangyari sa parang manas o mapapakita. Sa halip siya yung nagpakumbaba, naglingkod at nagdusa para sa atin. Pinili niya ang daan ng pagdurusa para tayo ay maligtas. Application number 1, lead by being served as servant of all. Paano pinili ng Diyos ang paglilingkod kasi sa paghahari? Ganoon din tayo tinatawag ng mamuna sa pamagitan ng paglilingkod. Hindi dapat pamimili o kapakanyayan ang ating estilo ng leadership, kundi malasakit at pagpili. Application number 2, lead with the humility of Jesus. Ang totoong greatness ay hindi nakukuha sa kayabangan, hindi sa kababangan lang. Ang seses ng Diyos at hari ay magpakumbaba. Lalo tayo mga tao ay dapat mamuhay ng may kababaang meron. Application number 3, level up for greatness by being Christ-like. Sa mundo, ang sapatan ng level up ay pera, posisyon at kasikalan. Pero kay Kristo, ang sapatan ng katakilaan ay kung gaano tayo naging kawanis na kapagkumbaba, kapagpatawad at mapagmahal. Yun lamang po ang devotions. Maraming salamat.